Pakinggan naman natin itong nakita pa nating balita. Galing ulit mga kababayan dito sa News 5 Everywhere. Etong explain mga kababayan kaugnay sa pagkabuwag ng unity mga kababayan at dito po sa issue ng ICC. So ngayon i-play na po natin. Nagbago nga ba ng isip ang Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusundot kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Ang mali kasi nila mga kababayan, kahit na si PBBM naninindigan na walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, saglip na tanawin nila mga kababayan na utang na loob yun, minamasama pa nila. At pilit nilang binabanata ng patalikod ng presidente. Alam nyo ba mga kababayan, sa ginagawa ngayon ni Duterte, yung hinahalungkot niya, gumagawa sila ng kwento about do sa mga blanco, mga kababayan, do sa budget, do sa BICAM report, hindi nila inirerespeto yung ginawang rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang gusto ng Iglesia ni Cristo kapayapaan, pero sino ba ngayon na nagsisimula ng mga matitinding ingay? Mga kababayan, sino ba ngayon ang gumagawa ng mga kontrobersiya mga kababayan para mapag-usapan po sila at para may maipakita sila na kasinungalingan sa mga kababayan Pilipino po natin? Walang iba mga kababayan kung hindi etong kampo nitong si Digong. Alam niyo mga kababayan, hindi natin masisisi kung balang araw magbago ang desisyon ng presidente at bumalik tayo mga kababayan sa ICC. Kasi nga, saglip na ipagpasalamat mga kababayan ng kampo nitong si Duterte na ang presidente ay naninindigan sa kanyang posisyon na walang jurisdiction, ang ICC dito sa ating bansa, minamasama pa nila at tinitira pa nila ng patalikod ang presidente. Yan po ang pangit mga kababayan sa ugali ng mga Duterte. Tumitira sila ng patalikod mga kababayan kahit na ipinagtatanggol sila ni PBBM. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Pero dapat imbestigahan ng ICC dito sa Pilipinas dahil meron tayong sariling investigasyon. The Philippines has no intention of rejoining the ICC na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon. Tingnan nyo dito August 1, 2022 mga kababayan, napakatibay ng paninindigan ni PBBM dyan. Walang jurisdiction ng ICC dito po sa ating bansa. Kumbaga mga kababayan, ang gusto ni PBBM ang masunod yung justice system ng Pilipinas kasi gumagana pa naman mga kababayan at napapapanagot pa naman yung mga tao na dapat po'y mapapanagot. So ngayon, kung titingnan po natin dito sa bidyong ito, napakatibay ng paninindigan ni PBBM dyan. Kaso nga lang ang problema, kahit na matibay yung paninindigan ni PBBM dyan, hindi talaga maikakaila na tinitira siya ng pamilyang Duterte ng patalikod. So ngayon, ituloy pa natin. Investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? Sinigudan ito ng kanyang Justice Secretary si Boying Remulla, April 2023. Sa Tingnan nyo, interview sa programang The Chiefs ng One News, may banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Tulubungin ko sila para they can take the first plane out. So, buwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. Eto mga kababayan, April 14, 2023. Kung saan na-interview dito mga kababayan itong si Secretary Boying Remulla at napakatibay din ng pananaw ng DOJ mga kababayan na kung sino man yung mga opisyales ng ICC ang pupunta dito sa ating bansa at mag-iimbestiga, pwede silang ipa-deport ng Pilipinas. Eto mga kababayan, April 14, 2023 yan. Tapos ngayon mga kababayan, di ba kung makikita nyo, sa dami ng mga nangyayari, nagkaroon ng hearing sa Quadcom, kahit sino pwedeng magbago ang pananaw. Kahit sino mga kababayan, pwedeng magbago ang mga salitang binibitawan. Lalo na at kung unti-unti nating nakikita yung mga ebidensya na napakalaki ng partisipasyon ni Duterte at ng kanya mga kaalyado do sa mga nangyaring patayan noong panahon ng Duterte administration. At kung gusto natin talaga mga kababayan, especially yung ating mga kababayan mabigyan ng hustisya, talagang kahit sino magbabago ang salita at uunahin yung kapakanan ng mamamayang Pilipino kaysa kapakanan ng mga Duterte na walang ibang ginawa kung hindi mga kababayan
ang siraan ng administrasyon at guluhin ng gobyerno po natin. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng tambalos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente, lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. Ah. May 2023, may pahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado raw itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Tama. Agosto 2023, sa programang The Chiefs ulit ng One News, binulgar ni Justice Secretary Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Ah. Nung buwan din na yun, pinasa ng House Kasi mga kababayan, hindi natin pwedeng sisihin ng presidente kung sakaling dumating yung time na ang Pilipinas ay bumalik sa ICC or ang Pilipinas ay makipag-usap sa ICC, mga kababayan. Kasi unang-una, nagbitaw si PBBM, mga kababayan, ang Malacanang, ang gobyerno, na pinag-aaralan nila kung ang Pilipinas ba ay babalik sa ICC, mga kababayan. So ngayon, hindi natin masisisi ang presidente, ang gobyerno ni PBBM kung sakaling ang Pilipinas makipag-ugnayan ngayon or makipagtulungan na rin sa ICC. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1477. Hinihikayat ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Enero 2024, sinabi naman ni Secretary Remulla, hindi tutulong ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC, pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla, 2 linggo lamang matapos murahin at tawaging bangag ni Duterte si Pangulong Marcos at magbanta ng secession sa Mindanao. Ito rin ang buwan na sunod-sunod ang mga anti-Marcos rally ng kampo ni Duterte. Pagdating po ng Agosto ng 2024, may bagong anggulo na pinalutang ang administrasyon. Hindi pa rin daw sila makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ng ICC sa Interpol ang anumang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte, hindi raw nila ito basta-basta mahaharangan. Bakit may ganong paghihimay ng ICC at ng Interpol? Ginikit kasi ng Pilipinas na hindi na ito kailangang sumunod sa ICC dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Pero sa bagong pihit nito, sinabi ng administrasyon na ibang usapin pag idaan ng ICC ang arrest warrant dito po sa Interpol. Dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol. Tandaan po na walang police powers of arrest ang Interpol o kahit ang ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Kumbaga, kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, hihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So, kaya nga mga kababayan, kapag ka humiling na ang Interpol sa Pilipinas na hulihin, etong sina Duterte, etong sina Bato de la Rosa, at yung iba pa mga kababayan, na mga sangkot sa mga patayan ng Duterte administration, sangkot do sa AJK mga kababayan, wala tayong magagawa. Kung hindi mga kababayan, gampanan natin yung obligasyon natin. Ano po, kung hindi, etong arrest warrant mga kababayan, ibaba sa ating mga law enforcer at ipatupad mga kababayan ng batas. Ano po, ipataw ang batas dito po sa mga katulad nitong si Duterte. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So PNP or NBI po ang gagawa niyan. At ngayong Biyernes, ang Malacanang mismo nagsabi o ang gumalaw ng baso. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, hindi lang ito pag-aaralan ng administrasyon, ayon kay Bersamin, papaboran pa ng Malacanang ang request na ito. Ayan mga kababayan, na eto tanong ko lang, sa tingin nyo hinug na kaya? Oy, mga kababayan, eto tanong lang natin Press 1 nga mga kababayan kung sa tingin nyo pahinog na. Press 2 mga kababayan kung sa tingin ninyo hinog na. Eto mga kababayan press 1 kung sa tingin ninyo pahinog na. Press 2 kung sa tingin ninyo hinog na at pwedeng-pwede na pitasin. Etong sina Bato de la Rosa, sina Bongo at etong sina Duterte mga kababayan at yung iba pa na mga kasamahan nila na involved sa AJK. Kasi kung titingnan po natin, unti-unti nang nagkakaroon ng kaliwanagan kung saan patungo mga kababayan
etong ICC versus Duterte. Dahil nagbitaw na nga mga kababayan ng Department of Justice, etong si Secretary Boying Remulla, na gumagawa na ng paraan mga kababayan na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng ICC at saka po mga kababayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, yan na yung isa sa magandang hakbang mga kababayan para pagbayarin etong katulad nitong sina Digong at etong katulad nitong sina Bato de la Rosa at yung iba pa na mga kaalyado nila na involved sa AJK. So ngayon maliwanag naman na sinasabi po dito mga kababayan na once na ipadaan ng ICC yung kanilang arrest warrant, dito po sa Interpol mga kababayan, kailangan nating gampanan yung obligasyon natin sa Interpol. At yan ang malaking pagkakamali ni Duterte dati, na mas inuna niyang pagtuunan ng pansin na tanggalin ng ICC mga kababayan, at nakalimutan niya na mayroon pa palang Interpol na pipwede mga kababayan na tumugis po sa kanila pagdating ng araw.